Magandang umaga po mga sangbahay. Araw po ng Huwebes at 13 ng Hulyo 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Grupo ni na Police Superintendent Marvin Marcos na sangkot sa Espinosa Slay case. Ibabalik sa pwesto ni PNP Chief Ronald De La Rosa alinsunod sa utos ni Pangulong Duterte. 2 sundalo patay. 11 sugatan sa sumablay na airstrike ng militar sa Marawi City kahapon. Police checkpoints sa Marawi at Iligan City mas hinigpitan dahil sa kaso ng umano'y pamemeke ng car pass. Umano'y panibagong banta sa seguridad sa ilang lugar sa Mindanao, kinumpirma ng Philippine National Police. Dating Chief Justice Reynato Puno pabor sa desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon kontra martial law. Pagpapalawig ng batas militar sa labas ng Mindanao, mangangailangan ng panibagong deklarasyon ayon sa punong mahistrado. Paninindigan at pagsusog sa arbitration ruling sa West Philippine Sea Dispute Case, hiniling sa Duterte administration ng ilan sa mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas sa The Hague Permanent Court of Arbitration. Una po sa ating mga balita, alinsunod sa kautusan ng Pangulo, ibabalik sa pwesto ng hepe ng pambansang pulisya, sina Police Superintendent Marvin Marcos at ang mga kasamahan nitong pulis na pinatawan ng suspension matapos masangkot sa Espinosa Slay case. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Suspended siya, tapos na ang suspension. Sabi ko, ibalik niyo sa trabaho yung mama na yan. Wala naman doon yan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Sabi nila, may kaso, anso. Susundin ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa pwesto pagkatapos ng suspensyon ang grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos, ang suspect sa pagpaslang kay Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay General Bato, sayang ang ipinasusweldo sa mga ito kung hindi naman nagtatrabaho. Balik siya sa dati yung unit. Ang unit niya sa IDG. Bahala na sa IDG kung saan siya ilagay. Sayang man din kung walang ginagawa, di ba? Sayang, walang ginagawa. Sumusweldo, walang ginagawa. Di ba trabahuin natin? Gayunman, bahala na ani ang grupo na harapin ng kasong kriminal laban sa kanila. So bahala na yun kung paano tatakbo yung criminal. Basta as far as the administrative case is concerned, that was already resolved. May resolution na favorably sa kanila. Si Superintendent Marvin Marcos at 18 kasamahan nito ay kinasuhan ng administratibo at murder, subalit napababa sa homicide dahil sa pagpaslang kay Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng Baybay Sub-Provincial Jail sa Leyte. Mula sa Campo Aguinaldo, ako si Lea Ilagan, humahataw sa balita. Sinigpitan ng pulisya ang pagmamando sa mga checkpoint sa Iligan at Marawi City, kasunod ng ulat na may namimeke nang ibinibigay nilang car pass na maaaring magamit ng mga terorista at masasamang loob. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez. Kumikilos na ang mga otoridad kasunod ng impormasyon na may namimeke o nagre-reproduce ng kanilang car pass. Ang car pass ay ibinibigay ng mga pulis sa mga nagdadala ng relief goods, media at iba pang ahensya ng pamahalaan upang hindi na sila pumila sa checkpoints. Pinuntahan namin yung bawat mga photocopy center, yung sa Xerox. Totoo yun na mayroong nag-reproduce ng car pass. Then, kaya nga puspusan yung pagbabantay natin sa ating checkpoint tungkol po sa car pass. Tiniyak naman ng mga otoridad na hindi madaling gayahin ang kanilang car pass na maaring gamitin ng mga masasamang loob. Hindi lang yung fake na car pass, fake IDs at saka yung mga mission order na ginagaya nila.
Meron naman tayong security feature na alam natin kung alin yung fake at saka hindi. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang National Incident Management Team ng Iligan City sa iba pang sangay ng pamahalaan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa entry at exit points ng syudad. Ang plano namin na corrective measures to coordinate the right agency like the Bureau of Fire at saka yung PNP natin, at sila talaga din ang tumutulong sa atin as provider ng resources na ito sa ating pag-inspection. Dumadaan rin sa ngayon sa masusing inspeksyon ng mga otoridad ang mga motorsiklo at iba pang sasakyan na posibleng gamitin ng mga terorista. Mula sa Iligan City, ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Dalawang sundalo ang nasawi habang 11 naman ang sugatan sa sumablay na airstrike ng militar sa Marawi City kahapon. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, nagbintis ito sa target. Sa inisyal na ulat, nabatid na 250 meters off target ang bomba at tumama sa kalapit na gusali. Aksidente namang tinamaan ng malalaking debris mula sa gumuhong gusali ang mga sundalo. Ayon kay Arevalo, labis nilang ikinalulungkot ang insidente. Bumuna ang AFP ng grupo na ngayon ay nag-iimbestiga sa pangyayari upang hindi na ito maulit pa sa hinaharap. Magugunitang noong nakaraang buwan ay sumablay na rin ang airstrike ng militar na ikinasawi ng 10 sundalo. Kinumpirma ni PNP Chief Ronald De La Rosa na meron silang namomonitor na panibagong banta sa seguridad ng ilang mga lugar sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Nakatanggap ng report ang PNP na maaaring sumalakay sa iba pang lugar sa Mindanao ang mounted terrorist group, kung kaya't itinuring na under security threat ang ilang probinsya sa rehiyon. We assess that all the major cities in Mindanao are under threat sa kanilang mga plano. So mahirap na yung i-disregard natin. Kailangan natin we take this information seriously kasi nga nagawa nga nila sa Marawi, pwede lang gawin sa ibang lugar. Kasama sa mahigpit na minomonitor ngayon ng PNP ang Zamboanga Peninsula, Davao, Northern Mindanao at Sorsogon. Naniniwala naman si PNP Chief Ronald De La Rosa sa assessment ni Pangulong Duterte na maaaring matapos ang gulo sa Marawi sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Gayunpaman, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ang natanggap nilang report. We better not take chances. Maniguro tayo. Kaya nga, na-declare itong martial law, maniguro tayo. Gamitin na natin itong martial law para makasiguro tayo sa safety and security ng buong Mindanao. Bago matapos ang 60-day martial law period, irerekomenda ni De La Rosa na palawigin pa ang batas militar sa Mindanao. Mula sa Camp Crame, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Magsasagawa ng validation ng Department of Social Welfare and Development sa displaced families sa Mindanao dulot ng armed conflict upang matiyak na naabutan sila ng tulong. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Habang hindi pa humuhupa ang gulo sa Marawi City, nais masiguro ng DSWD na naaabutan ng tulong ang lahat ng mga kababayan nating apektado ng armed conflict sa Mindanao. Kaya naman iba-validate ng kagawaran ang nasa listahan nito na mahigit 100,000 displaced families. Right now, the report says 101,086 families. When we started our assistance, it was just around 10,000. So talagang exponential yung growth, no? Katulong ang mga LGU, plano rin ng DSWD na mailipat sa temporary shelters ang mga evacuee upang hindi lang sila sa mga tent na mamalagi. Samantala, nagbigay naman ng 1 milyong pisong donasyon ang Commission on Elections sa kagawaran. Sa pangunguna ng COMELEC Employees Union, ng ibang mga opisina, hindi lang dito sa Maynila, pati na rin sa rehiyon. Kung kaya't kami naka-raise din ng, I think it's also over 1 million. Ito ay isang symbolic na message, that the different government agencies are coming together to assist our people in Marawi. Nagpadala na rin ng ayuda ang COMELEC para sa mahigit 100 nitong empleyado sa Lanao del Sur, Iligan at Cagayan de Oro na apektado ng kaguluhan.
Sa mga donasyon na natatanggap ng DSWD, plano nilang mabigyan ng mga bagong laman ang food packs na ipinamamahagi sa mga evacuees sa Marawi. Nananawagan din ang mga kagawaran sa mga nais pang magpaabot ng tulong na makipag-ugnayan sa kanila upang makapagbigay ng angkop na donasyon para sa mga kababayang naapektuhan ng gulo. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Sang-ayon si dating Chief Justice Reynato Puno sa desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon kontra martial law. Pero para sa dating punong maestrado, mangangailangan ng panibagong deklarasyon kung palalawigin ang martial law sa labas ng Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Pabor si dating Chief Justice Reynato Puno sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng martial law sa Mindanao. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ng dating punong maestrado na napagtibay na ang desisyon sa kaso. Doon sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, 11 ang pumanig, nagsabi na may sufficient factual basis yung declaration of martial law. 11 out of 15, that is a great majority. So for all intents and purposes, na pagtibay na. Hindi lang ng ating Korte Suprema, pero pati ang ating Kongreso, sinabi na rin na yung declaration of martial law ay sang-ayon sa ating saligang batas. Nasa kapangyarihan din anya ng Pangulo kung hihingin ito sa Kongreso na palawigin pa ang martial law. Pero ibang usapan anya kung dadagdagan ang mga lugar na sakop ng batas militar gaya ng Visayas. Para kay CJ Puno, pinapayagan lamang ang extension sa panahong itatagal ng martial law at hindi sa lugar na nasasakupan ito. Yung scope, iba pong usapan yun. Hindi na extension yun. Kung palalawakin yung sakop ng martial law, marahil another proclamation ang kailangan doon. Dapat din anyang magkaroon ng sariling panuntunan ang Kongreso para sa ganitong sitwasyon. Nagkakalabuan kasi sa probisyon ng saligang batas kung obligadong magdaos ng joint session ang Senado at Kamara upang reviewin ang deklarasyon ng martial law. Para sa dalawang kapulungan ng Kongreso, obligado lamang sila kung babawiin ang deklarasyon ng Pangulo. Mukhang dito sa sitwasyon na ito, wala silang internal rules. So siguro, ang unang dapat gawin ng ating Kongreso, isipin kung ano yung rules ng Congress that will govern the situations like this. Sabi pa ni CJ Puno, maaari ding masolusyonan ito kung babaguhin at lilinawin ang probisyon ng saligang batas tungkol dito. Mula sa Quezon City, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, nanawagan sa Administrasyong Duterte ang ilan sa mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas sa The Hague Permanent Court of Arbitration noong nakarang taon na manindigan at susugan ang desisyon ng Arbitral Court sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Wala pa rin nakikitang pagbabago sa aksyon ng China sa West Philippine Sea kahit nailabas na ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas noong July 12, 2016. Ito ang naging obserbasyon ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, naisampa ang kaso sa The Hague Arbitration Court noong January 2013. Suwestyon niya na maging malinaw sana ang pulisiya ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa usapin ng agawan ng teritoryo. I suggest that we exhaust all diplomatic avenues that are available to us in promoting the ruling and the rule of international law. Nababahala naman si dating National Security Advisor Roy Rogole sa posibleng kahinatnan kung magpapatuloy ang militarisasyon ng China sa disputed waters. A militarized cargo shoal would complete China's strategic triangle, giving China full control of the South China Sea. Ayon naman kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaari namang gumawa ng aksyon ng pamahalaan ng hindi makikipagyera tulad na lamang sa pagpasok ng bansa sa ilang sea boundary agreements sa Vietnam at Malaysia. Kailangan maging maingat naman ang ASEAN member states sa pagbalangkas ng Code of Conduct. With this experience, we must ensure that the Code of Conduct is clear, that it does not supplant the UNCLOS dispute settlement mechanism on maritime disputes.
Dapat rin anyang maghanda ang pamahalaan sa panibagong arbitration case na may kaugnayan sa reclamation activity sa Scarborough Shoals. Muli naman tiniyak ng DFA ang pangako ng Administrasyon Duterte na maprotektahan ang territorial at maritime claim ng bansa kung saan dapat na maresolba ang usapin ng teritoryo sa pamamagitan ng pagkakaibigan ng mga kalapit na bansa. Mula sa Makati City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Patuloy na nadaragdagan ang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 6.5 na lindol sa Leyte. Base ito sa assessment na isinagawa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Umakyat na sa mahigit 79.6 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng 6.5 magnitude na lindol sa Leyte batay sa isinasagawang assessment ng NDRRMC. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, ilang kalsada sa lalawigan ang nagtamo ng crack, ngunit maaari pa rin namang madaanan ng mga sasakyan. Nagkaroon tayo ng karagdagan na amount dito sa mga nasirang daan. Ang sabi nga natin, bagamat nakapagtala tayo ng mga damages dito, passable. Wala tayong naitala ng mga isolated areas, nadadaanan pa rin ng mga daan na ito, at naging lubak-lubak lamang. Ayon sa NDRRMC, sa ngayon aniya ay tuloy-tuloy ang tulong na ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga residente na nasa evacuation center upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang Department of Health tuloy ang pagbibigay ng ating ayuda sa ating mga kababayan. Sa katunayan, yung kanilang binigay, hindi lang naman kasi itong mga gamot. Nagbibigay din sila ng mga tetanus vaccines para makasiguro na hindi magkakaroon ng infection, makaiwas tayo dun sa mga sakit. At bukod doon, meron din silang binibigay ng mga kagamitan para naman sa supply ng tubig. At dun sa huli na itala ng ating report, meron na tayong 2.67 million na assistance mula sa Department of Health. Samantala, pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang lugar na lilipatan ng mga residenteng nakatira sa landslide-prone area. Mula sa Campo Aguinaldo, ako si Lea Ilagan, humahataw sa balita. Daan-daang milyong piso na ang nawawala bawat araw sa Region 8 dahil sa kawalan ng supply ng kuryente matapos tumama ang malakas na lindol noong nakaraang linggo. Apila ngayon ng dalawang mamabatas sa Pangulo, isa ilalim na sa state of calamity ang buong rehiyon. Ito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte sina Eastern Samar Lone District Representative Ben Evardone at Samar 1st District Representative Edgar Sarmiento na isailalim na sa state of calamity ang buong Region 8. Ito ay dahil sa epekto dulot ng kawalan pa rin ng kuryente sa maraming lugar sa rehiyon matapos ang magnitude 6.5 na lindol na yumanig sa Leyte noong nakaraang linggo. Isa sa lubhang apektado ay ang industriya ng pagkukopra. Ayon kay Evardone, batay sa datos ng National Economic Development Authority o NEDA, 300 hanggang 500 billion pesos ang nawawalang kita sa rehiyon araw-araw dahil sa kawalan ng kuryente. Marami nang umaangal ng mga negosyante, siyempre, tourism, at saka yung livelihood ng mga kababayan namin. Isang linggo na po ang walang kuryente. Dahil walang kuryente, walang yelo, walang ice, hindi pa makapangisda. Apila ng mga mambabatas, dapat magpadala ang pamahalaan ng mga power barge at generators upang may pansamantalang magamit sa rehiyon. Ayon sa NGCP, isa pa lamang sa kanilang 6 na electric device ang gumagana sa ngayon. Sakaling hindi pa mapagana ang Transformer 6, ay maglalagay ng bypass line upang maikonekta ang Cebu-Negros Panay Grid sa Ormoc, Leyte. Weekend pa ito tinatayang matatapos at maisusupply ang kuryente kung may sobra galing sa Cebu. Sinisigurado na ho namin na hindi lang ayos pero stable at safe. Tama. Pag hindi ho kasi stable or safe, number 1, pwede hong sumabog, pwede hong may ma-injure, and number 2, posible hong lumala yung sira. Kung hindi naman gumana ang mga transformer, ay posibleng tumagal pa hanggang sa katapusan ng Hulyo bago sila makapagsusupply ng kuryente sa rehiyon. Ako si Victor Cozare, humahataw sa balita. Patay ang 2 lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Quezon City. Alamin natin ang ibang detalye mula kay Rajel Adora live. Rajel, go ahead.
Yes, Rina, dead on the spot ang isang alias Daniel matapos pagbabarlin ng di pa nakikilalang gunman sa loob mismo ng tinitira nitong bahay sa Santa Monica, Novaliches, Quezon City pasado alas 10 kagabi. Ayon sa may-ari ng bahay, 3 linggo pa lamang nakikitira si Daniel sa kanila. Kababayan umano ito ng kanyang asawa kung kaya't pinatuloy nila ito. Nasa taas umano ang may-ari ng bahay nang mangyari ang insidente. Tapos may narinig po akong putok. Akala ko nga po kuryente lang na pumutok kasi nangiram pa po siya ng charger sa anak ko. Mag-charge siya. Tapos bigla po may pumutok 3 beses. Tapos bigla po akong bumangon. Nakita ko nakaganyan na po siya sa hagdanan. Ayon pa sa may-ari ng bahay, tila may iniiwasan ng biktima sa kanilang lugar sa Bagong Silang, kaya't pansamantalang nanuluyan sa kanila. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect at kung konektado sa iligal na droga ang nangyaring pamamaslang. Samantala, patay din ang isang lalaki matapos pasukin din ng di pa nakikilalang suspect sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 12 kaninang madaling araw. Kinilala itong si Marlon Pecartala, 25 anyos. Nagising na lang umano ang mga kaanak ng biktima sa 5 putok ng barila. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Rajel Adora.